Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 851. Fair na, sa oras na ito, ang ibang mga guild ay medyo malayo pa. Bagamat sinusundan nila si Pride, hindi sila masyadong close. Anyway, hanggat hindi sila naligaw, ayos lang sila. Kaya sa oras na ito, hindi pa sila nakakarating sa entrance ng labyrinth. Bagaman mayroon lamang silang bahagi ng mapa ng labyrinth, malinaw na mas mahusay ito kaysa sa wala. Kaya sa oras na ito, ang pinuno ng Pride ay lubos na kumpiyansa. Naniniwala siya na kahit na maraming iba pang mga guild ang susunod, sila ang makakakuha ng Cauldron of the Dragon God sa huli. Hindi nagtagal at dumating na ang ibang guild sa entrance ng labyrinth. Saglit silang nag-alinlangan bago pumasok. Dahil nandito na sila, wala silang balak umatras. Bukod dito, ang mga tao mula sa Pride Guild ay nakapasok na. Nangangahulugan ito na ang kayamanan ay talagang nasa loob. Walang dahilan para sumuko sila ngayong nandito na sila. Matapos makapasok sa labyrinth, ang karamihan ay nakakita ng maraming tinidor. Dahil wala silang mapa, hindi nila alam kung saan patungo ang bawat tinidor, at kung alin ang tunay. So, random lang silang pumili ng isa para makapasok. Magkaiba ang mga tinidor na pinasukan ng bawat guild. Malinaw, karamihan sa kanila ay ayaw sumama sa ibang mga guild upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa oras na ito, ang mga nakakalat na manlalaro ay walang ibang pagpipilian. Maaari lamang nilang sundin ang mga manlalaro ng malalaking guild at random na pumili ng isa. Matapos makapasok sa maze, nagsimula ang pagsubok. Mayroong lahat ng uri ng mga halimaw, mekanismo, at mga bitag. Ang mga halimaw ay bahagyang mas mahusay. Bagamat ang mga antas ng mga halimaw dito ay karaniwang mas mataas at mas mahirap patayin, ang mga halimaw na pinakamaraming nakita at napatay ng mga manlalaro ay ang mga halimaw na ito. Kaya naman, nang harapin nila ang mga halimaw, hindi sila nakakaramdam ng kahit kititing na takot. Kailangan lang nilang patayin sila ng dahan-dahan. Bukod dito, ang larong ito ay bukas ng mahabang panahon. Ang mga manlalaro ay pamilyar sa kung paano makipag-ugnayan sa isa't isa sa ngayon. Ngunit ang mga bitag, mekanismo, at iba pa ay nagbigay ng sakit sa ulo ng mga manlalaro. Ang mga bagay na ito ay napakahusay na nakatago at imposibleng bantayan. Maraming beses, kapag nahulog sila sa isang bitag, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago sila lahat ay napatay. At kung na-trigger nila ang mga mekanismo, posibleng marami sa kanila ang mamamatay. Sa madaling salita, ang mga bitag na ito ay nagdulot ng malaking bilang ng mga casualty sa mga manlalaro na pumasok. Sa puwang na ito, ang mga manlalaro na namatay ay hindi maaaring mabuhay muli sa lugar, kahit na sa tulong ng mga pari at mga kasanayan sa muling pagkabuhay. Sa makatuwid, habang ang mga manlalaro ay patuloy na sumusulong sa maze, ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na dumami, at ang bilang ng mga manlalaro na nakaligtas ay paunti-unti. Ang mas nakakalungkot ay hindi madaling mag-back out ngayon dahil ito ang mundo ng maze. Baka hindi na sila makabalik sa landas na kanilang tinahak dati. Gustuhin man nila, mahirap hanapin ang daan pabalik. Sa makatuwid, kahit na ang mga casualty ay tumataas, ang mga manlalaro ay maaari lamang maghanda ng kanilang mga sarili at magpatuloy pasulong. Don't tell me isa itong bitag na ginawa ng Pride para saktan tayo. Nagsimulang manghula ang ilan sa mga manlalaro. Hindi naman dapat ganoon. Medyo iilan din sa mga miyembro ng Pride ang pumasok. Not to mention, marami rin namang higher-ups. Kung nagsisinungaling sila sa amin, hindi na nila kailangan ilagay ang sarili nila sa panganib, another player said. Totoo yan, pero masyadong delikado ang lugar na ito. Kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang, takot na. Makatagpo ng bitag, the player said. Nang matapos siyang magsalita ay may naapakan siyang hindi kilalang bagay at bigla siyang nahuli sa isang lambat na lumabas sa manipis na hangin. Kasunod nito, isang malaking bilang ng mga arrow ang lumabas mula sa magkabilang gilid ng dingding. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng player na mag-react bago ma-empty ang kanyang HP bar. Siya ay ipinadala pabalik sa lungsod upang muling mabuhay, hindi na nagdurusa sa maze na ito.
Kasabay nito, ang ilang iba pang mga manlalaro na naglalakad sa tabi niya ay dumanas ng parehong kapalaran. Ang mga manlalarong ito ay maaaring ituring na dumanas ng hindi inaasahang kalamidad. Nahuli rin sila at nabaril ng mga palaso hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang ibang mga manlalaro ay nasanay na sa ganitong uri ng trahedya. Ito ay dahil nakakita sila ng maraming katulad na sitwasyon sa daan. Sa makatuwid, bagamat sila ay lumakad ng mas maingat, ang kanilang mga puso ay hindi masyadong nagbabago. Malinaw na nakatagpo sila ng maraming katulad na sitwasyon sa daan. Ang guild na nasa pinakamagandang sitwasyon ay walang iba kundi ang Pride. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang bahagi ng maze map. Ang bahaging iyon ng mapa ay minarkahan ng mga bitag at mekanismo. Sa makatuwid, kahit na ilang tao ang nawala sa kanila sa daan, ang bilang ay mas mababa kaysa sa iba pang mga guild. Gayunpaman, dahil mayroon lamang silang bahagi ng mapa, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili upang galugarin ang ikalawang kalahati ng maze. Mabilis ding tumaas ang bilang ng mga namamatay. Makalipas ang humigit kumulang 3 hanggang 4 na oras, ang ilang tao ay malapit nang makarating sa labasan ng maze. Gayunpaman, mas maraming tao ang namatay sa daan o nahihirapan pa rin sa maze. Nasa unahan na, bilasan na natin. Nang makitang malapit na silang makalabas sa labasan, puno ng pananabik ang mukha ng pinuno ng Guild ng Pride. At the same time, medyo kinakabahan siya. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao mula sa ibang guild ang lalabas. Ito ay medyo wala sa kanyang inaasahan. Bukod dito, ang kanyang panig ay nawalan din ng maraming tao. Kung ang ibang mga guild ay makikipagtulungan sa kanya, kung gayon siya ay nasa problema. Sa makatuwid, kailangan niyang makuha ang Dragon God Cauldron bago dumating ang mga taong nasa likuran niya. Ang mga miyembro ng Pride ay hindi nagtagal at nagpatuloy pasulong. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa lugar, sunod-sunod na dumating ang mga manlalaro mula sa ibang guild. Ang mga manlalarong ito ay pagod sa pag-iisip. Malinaw na ang mga bitag at mekanismo sa daan ay nagdulot sa kanila ng kaunting problema. Medyo nahirapan din ang kanilang mental state. Buti na lang at nakapagtiyaga sila hanggang sa huli. Nang makitang nasa harapan na nila ang wakas, nagpatuloy sila sa pasulong sa isang putik ng enerhiya. Gayunpaman, nang makarating sila sa labasan, nalaman nilang tumigil talaga doon ang mga miyembro ng Pride. Hindi pa sila gumagalaw. Ang mga manlalaro mula sa iba pang mga guild ay curious na tumingin sa ibabaw at pagkatapos ay sumipsip ng malamig na hangin. Tapos, hindi nila maiwasang magmura. F***, pinaglalaruan mo ba ako? Hindi nakapagtataka na ganoon ang naging reaksyon nila. Sa harap nila ay isang malaking plataporma. Hindi ganoon kataas ang taas, at sa platapormang iyon ay may maliit na kaldero. Sa sandaling ito ay ganap na itim. Sa sandaling ito ay nasuspine sa hangin at patuloy na umiikot. Bagamat malayo pa ang mga tao rito, ramdam nila na ang maliit na kaldero ay naglalabas ng malakas na aura. Malinaw, itong maliit na kaldero ang kanilang target sa pagkakataong ito, ang Dragon God Cauldron. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Kung ganito ang kaso, hindi sana nagmura ang karamihan. Ang dahilan kung bakit sila nagmura ay sa sandaling ito, sa ilalim ng maliit na kaldero, sa sandaling ito, mayroong isang malaking gintong dragon. Nakapikit ang mga mata ng dragon, at dapat ay natutulog ito. Gayunpaman, kahit na natutulog ito, isa pa rin itong dragon, isang nangungunang buhay. Kabanata 852. Ano ang dapat nating gawin? Ito ang nasa isip ng lahat sa oras na ito. Dahil nakarating na sila sa ganito, talagang napakahirap para sa kanila na sumuko. Gayunpaman, nakaharap sila sa isa pang higanteng dragon. Para sa mga manlalarong tulad nila, na kinailangang kabkuban ang isang walang kamatayang hayop upang patayin, ang pagharap sa higanteng dragon na ito, na isa ring nangungunang pag-iral sa mga divine beast, ay nagparamdam sa kanila ng walang katapusang pressure. Gayunpaman, nasa harapan nila ang Dragon God's Cauldron. Bukod dito, ito ay isang dragon. Napuno daw ng kayamanan ng buong katawan nito. Ang pagkain ng laman nito at pag-inom ng dugo nito ay maaaring direktang tumaas ang lakas ng isang tao.
Higit pa rito, ang ugali ng higanteng dragon sa pagkolekta ng mga kayamanan ay malinaw na ipinakita sa higanteng dragon na ito. Sa sandaling ito, sa mataas na plataporma, sa tabi ng higanteng dragon, mayroong maraming nakasisilaw na bagay na nagpasigla sa nerbiyos ng mga manlalarong naruroon. Kaya, walang sino man sa mga manlalaro na naruroon ang gustong sumuko. Gayunpaman, kahit na marami sa mga manlalaro ang natukso, hindi sila nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Kahit na ang unang guild na dumating dito, ang Pride, na may pinakamaraming survivors, ay kasalukuyang tinatalakay ang mga countermeasure. Hindi sila nang ahas na magmadaling sumulong. Sa sandaling ito, ang mga manlalaro mula sa higit sa 100 guild ay nagtipon sa ibaba ng mataas na platform. Gayunpaman, hindi marami sa kanila. Ang pagmamataas, na may pinakamarami, sa kasalukuyan ay mayroon lamang halos 1,000 tao. Para sa iba pang mga guild, ang pinakamalaki ay may humigit kumulang 2 hanggang 300 tao, habang ang pinakamaliit ay wala pang 10 tao. Malinaw na ang nakaraang miss ay nagdulot ng maraming casualty. Sa totoo lang, walang sino man ang may kumpiyansa sa pagharap sa isang higanteng dragon na kakaunti ang mga tao. Gayunpaman, hindi ito parang wala silang maaasahan. Iyon ay dahil sila ay mga manlalaro, kaya maaari silang mag-isip at gumamit ng mga diskarte. Bukod dito, mayroon silang lahat ng uri ng support peel at scroll. Ito ang lahat ng kanilang mga trump card. Lahat, dahil nandito ang lahat, kung gayon kung sino ang makakakuha ng Dragon God's Cauldron ay depende sa kanilang sariling kakayahan. Sabi ng guild leader ni Samsara Invincible. Bagamat mapanganib ang nakaraang paglalakbay, hindi siya nakatagpo ng anumang malalaking aksidente at nakarating na siya sa dulo. Bakit? Ang World Pride, natin ang unang nakatuklas nito. Medyo hindi nasisiyahan ang pinuno ng Guild ng Pride. Pagkatapos ng lahat, sila ang unang nakaalam tungkol sa Dragon God's Cauldron. Bukod dito, sila ang may pinakamaraming tao na naruroon, kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa na tanungin sila. So ano? Ang mga kayamanan tulad ng Divine Dragon Cauldron ay dapat natural na pag-aari ng mga mabubuti. Dapat alam mo muna kung ano ang gamit nito. Parang wala ka pa. Ang kanilang guild ay nagpadala ng ilang mga tao sa oras na ito, at sila ay nawalan ng maraming tao. Kahit na ang pinuno ng kanilang guild ay namatay sa kalagitnaan, kaya paano sila susuko? Bush *T, ang mga mabubuti ay nararapat dito. Ang pinuno ng guild ng Pride, ay mapanghamak na sinabi, atin ang Dragon God Cauldron na ito. Kung sino man ang gustong magnakaw nito, sila ang magiging kalaban natin. Ang Pride ay isa rin sa 10 Great Guilds. Napakalakas ng kanilang lakas, at kadalasan, matatag pa rin sila sa top 5. Kaya, ang kanyang banta ay mayroon pa ring isang tiyak na halaga ng kapangyarihan. Medyo nag-aalangan na ang ilang tao mula sa maliliit na guild. Gayunpaman, kakaunti ang mga manlalaro mula sa malalaking guild na naruroon. Hindi sila natatakot sa mga miyembro ng Pride, kaya hindi nila isinasapuso ang banta ng guild leader ng Pride. Walang pakialam na sinabi ni Invincible Samsara, sino ang nagsabing sa iyo ang God Dragon Cauldron. Halatang walang may-ari iyon. Kung sino ang makakuha nito ay makakakuha nito. Ang bawat tao'y dapat umasa sa kanilang sariling kakayahan. Panipi. Tama, base sa kakayahan. Kung sino ang makakuha nito ay makukuha. Sabi ng ibang guild. Nang makita ng pinuno ng guild ng Pride, na ang mga tao mula sa malalaking guild ay tila may parehong opinyon, medyo nag-alinlangan siya. Bagamat siya ang may pinakamaraming tao rito, kung ganap niyang ipagwawalang bahala ang mga opinyon ng iba, kung gayon ay sasaktan niya sila. Ang pananakit sa mga tao mula sa maliliit na guild ay hindi isang malaking bagay, ngunit kung nasaktan niya ang malalaking guild, hindi pa banggitin kung matagumpay niyang makukuha ang Dragon God Cauldron. Kahit na nakuha niya ito, kapag umalis siya, ang malalaking guild na iyon ay magsanib puwersa para gumanti. Sige, magpapadala ang mga guild natin ng 10 tao, at ang bawat guild ninyo ay magpapadala ng 5 tao. How about it? Ang pinuno ng guild ng Pride ay nag-isip sandali, at nagpasya na hindi niya lubusang masaktan ang malalaking guild na ito. Ang mga tao mula sa iba pang mga guild ay nag-isip sandali, at sumang-ayon din. Kung tungkol sa mga tao mula sa maliliit na guild, hindi na sila pinansin ng malalaking guild na ito.
Nang matapos ang talakayan, tahimik na lumapit sa mataas na plataporma ang mga piling tao. Napakalinaw ng kanilang layunin. Kung gusto nilang makuha ang Dragon God Cauldron, pinakamahusay na huwag gisingin ang dragon. Kung hindi, ang kahirapan ay tataas ng mabilis. Bagamat gusto rin nilang patayin ang dragon, kung tutuusin, hindi sila kumpiyansa sa paggawa nito. Natural, ito ay pinakamahusay na kung maaari nilang makuha ang item. Napakalayo na talaga ng malalaking guild na ito. Samantala, ang mga manlalaro mula sa iba pang maliliit na guild at ang mga maswerteng independenteng manlalaro na nakarating dito ay hinarangan ng ilang malalaking miyembro ng guild. Nakatingin lamang sila habang ang mga miyembro ng malalaking guild ay nakikipagkumpetensya para sa Divine Dragon Cauldron at sa iba pang mga kayamanan sa tabi nito. Hindi sila makasali sa kompetisyon. Tama, I really hope that dragon wake up and annihilates them all. Galit na sabi ng isa pang tao. Maliwanag, ang maliliit na guild na ito at hindi kaakibat na mga manlalaro ay labis na hindi nasisiyahan sa mga aksyon ng malalaking guild. Gayunpaman, wala silang kakayahang lumaban. Kahit na idagdag pa nila ang kanilang mga numero, hindi nila maihahambing sa malalaking guild na iyon. At saka, kung aalis sila, gagantay ang malalaking guild na iyon. Hindi, sobra-sobra ang malalaking guild na ito. Dahil hindi nila ako papayagang sumali, kung gayon ay huwag mo nang isipin na kunin ito. Isang maswerteng unaffiliated player na nakarating dito ang nagsabi na may nakamamatay na tingin. Pumunta siya dito kasama ang mga kaibigan niya. Namatay lahat ng mga kaibigan niya habang papunta rito. Sa wakas ay nakarating siya dito ng napakahirap, ngunit siya ay napigilan. Kakaiba kung maganda ang pakiramdam niya dito. Kaya naman, habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit. Agad siyang gumawa ng matinding pagpili. Bumulong siya ng ilang salita, at biglang may lumitaw na bowl ang apoy sa kanyang kamay. Ang bowl ang apoy ay hindi malaki, at ang lakas nito ay katamtaman. Gayunpaman, nang tumingin sa kanya ang mga tao sa paligid niya, para silang nakakita ng multo. Ito ay dahil nahulaan na ng ilan sa kanila ang kanyang gagawin. Baliw ka! Kung gagawin mo iyon, mamamatay din tayo. Sinubukan siyang hikayatin ng mga tao sa paligid niya. So what if we die? Anyway, ang daming malalaking guild na mamamatay kasama natin. It's worth it to die. Matigas na sabi ng tao. Pagkatapos, ang bowl ang apoy sa kanyang kamay ay inihagis sa natutulog na dragon. Matapos ihagis ang bowl ang apoy, hindi siya tumigil at nagpatuloy sa pag-atake sa dragon. Sa oras na ito, napansin din ng malalaking guild ang mga kilos ng taong ito. Gusto nila siyang pigilan, ngunit halatang huli na ang lahat. Achoo! Isang mapurol na pagbahin ang narinig. Agad na napatigil ang lahat ng nasa lugar sa kanilang ginagawa at napatingin sa dahan-daang gumagalaw na dragon. Ang isang pag-atake ng fireball ay malinaw na hindi sapat upang magulat ang higanteng dragon na ito, ngunit ang taong iyon ay patuloy na nagpaputok ng mga fireball, at ang ilan sa mga ito ay nagkataong tumama sa ilong ng higanteng dragon, na nagpagising sa higanteng dragon. Kabanata 853. Sino ang gumising sa akin? Panipi. Itinaas ng dragon ang ulo at binuksan ang mga mata. Kasabay nito, nakita nito ang karamihan. Bahagya itong nagulat, ngunit naintindihan naman nito. Para kayong mga kasuklam-suklam na tao. Maldita na mga tao, talagang nangangahas kayong magkaroon ng mga disenyo sa aking kayamanan. Lahat kayo ay nararapat na mamatay. Panipi, sa sandaling ito, ang mga manlalaro mula sa malalaking guild ay nakarating na sa mataas na plataporma. Ngayong nakita nilang biglang nagising ang dragon, lahat sila ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, hindi sila binigyan ng dragon ng maraming oras para mag-isip. Nang matapos itong magsalita, ibinuko nito ang bibig at nagluwa ng napakalaking haligi ng apoy patungo sa karamihan. Ang mga nakarating sa mataas na plataporma at pinakamalapit sa dragon ang unang nakaranas ng matinding pag-atake. Ang katotohanan na ang mga manlalarong ito ay nakarating sa maze na ito ay nangangahulugan na sila ay malakas, may karanasan, at may mataas na depensa at HP. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ng apoy ng higanteng dragon, ang pinakamataas na kagamitan sa kanilang mga katawan ay parang isang piraso ng papel. Ito ay walang epekto, at ang pagtatanggol na dapat na sila ay hindi lumitaw.
Nang makita ang 12-12 ng mga manlalaro na agad na napatay sa pag-atake ng dragon, agad na nagising ang mga tao mula sa kanilang pagkatulala. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga sandata at naghanda para sa labanan. Lahat, sabay tayong umatake. Huwag kang magpigil. Saka lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na patayin ang dragon. Kapag napatay natin ang dragon, hahatiin natin ng pantay-pantay ang mga kayamanan. Sigaw ng guild leader ng Pride. Tama na yan. Hanggat nagtutulungan tayo, may pag-asa pa na mapatay itong dragon. Tingnan mo ang mga kayamanan doon. Hanggat papatayin natin ang dragon na ito, magiging atin ang lahat. Sigaw din ng guild leader ni Samsara na si Invincible Samsara. Ang mga pinuno ng iba pang malalaking guild ay masigasig ding tumugon. Sa katunayan, ang mga malalaking guild na ito ay karaniwang may sariling mga salungatan sa isa't isa, ngunit sa sitwasyong ito, kung patuloy nilang hahadlangan ang iba, hindi lamang sila makakasama ng iba, ngunit sila rin ang makakasama sa kanilang sarili. Kaya, sa sandaling ito, isinantibi ng lahat ang kanilang maliliit na kaisipan at nagsumikap na makipagtulungan. Sa sandaling ito, ang mga manlalaro mula sa maliliit na guild ay napuno din ng sigasig. Ang isang dahilan ay dahil ito ay nag-aalala sa kanilang sariling kaligtasan, at ang isa pang dahilan ay dahil ang malalaking guild ay sumang-ayon na pagkatapos patayin ang dragon, hahatiin nila ang mga kayamanan ng pantay-pantay. Kaya, para sa kanilang sariling kaligtasan, alang-alang sa mga kayamanang iyon, wala silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanilang buong lakas. Para naman sa player na gumamit ng fireball para gisingin ang dragon, napatay na siya ng malalaking guild. Sa ngayon, ang natitirang mga manlalaro ay tunay na nasa parehong panig. Gayunpaman, sa pagharap sa alyansa ng mga manlalaro, ang dragon ay walang kahit katiting na pag-aalala. Bakas pa sa makalistis nitong mukha ang parang tao na ekspresyon ng pangungutya. Hindi lang ito natakot, kundi sinadya pa nitong maghintay na makumplito ng mga manlalaro ang alyansa bago sila atakihin. Mga ignorante, sa tingin mo kaya mong labanan ang dakilang dragon na ganito? Anong biro? Sabi ng dragon, napakalakas ng boses nito na umalingaw-ngaw sa buong kalawakan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimula ring salakayin ng mga tao ang dragon. Lahat ng uri ng mga tabletas at scroll na nagpapataas ng attack at defense ay ginamit. Ang ilang mga pamamaraan na hindi nila karaniwang ginagamit ay inilabas din sa sandaling ito. Gumamit ang lahat ng iba't ibang paraan para patuloy na atakihin ang dragon. Gayunpaman, sa harap ng mga pag-ataking ito, dahan-dahan lamang nangumiti ang dragon. Hindi ito umiwas at hinarap lang sila. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng dragon ay nakasalalay hindi lamang sa kakayahang gumamit ng dragon magic, kundi pati na rin sa matibay nitong katawan. Hindi lamang ito nagkaroon ng nakakatakot na attack power, ngunit ang depensa nito ay parehong nawalan ng pag-asa. Dati, ang mga bagay tungkol sa dragon ay pawang mga alamat o impormasyon tungkol dito sa opisyal na website. Ang mga manlalaro ng tao ay hindi pa nakipag-ugnayan sa isang dragon, kaya naisip pa rin nila na maaari nilang patayin ang dragon. Dati, kinikimkim pa rin ng mga taong ito ang ilang uri ng pantasya, ngunit ngayon, tila katawa-tawa ang mga kaisipang iyon. Ang physical at magic attacks ay bumagsak sa katawan ng dragon. Ang mga natitirang manlalaro ay maaaring ituring na mga eksperto sa mga manlalaro. Sa napakarami sa kanila na sama-samang umaatake at gumagamit ng lahat ng uri ng makapangyarihang kakayahan, pildores, at scroll, kahit na ito ay isang immortal beast, tiwala sila na maaari nilang masaktan ito ng husto. Gayunpaman, nang dama po ang mga pag-ataking iyon sa makapal na kaliskis ng dragon, hindi sila nagdulot ng malaking pinsala sa dragon, nag-iwan lamang ng ilang marka sa kaliskis nito. Siyempre, sa napakaraming pag-atake, bagamat hindi nila seryosong masugatan ang dragon, hindi maiiwasan ang ilang maliliit na pinsala at ilang sakit. Sa makatuwid, biglang lumala ang mood ng dragon, at hindi nito binalak na ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa mga manlalarong ito. Pumunta ka sa impyerno, mga langgam kayo. Ang dragon ay umungal, at sa isang pagwawalis ng malaking buntot nito, isang grupo ng mga tao ang agad na natangay. Matapos bumagsak ang mga taong iyon, sila ay naging mga pagsabog ng puting liwanag at muling nabuhay sa lungsod. Nagbago ang ekspresyon ng mga manlalaro. Hindi nila inaasahan na ganito kalakas ang dragon na ito.
Lahat sila ay nasa pinakamalakas nilang estado ngayon, ngunit kahit na ganoon, hindi nila nakayanan ang isang pag-atake ng dragon, at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong uminom ng potion para mabawi ang kanilang kalusugan. Pagkatapos, hindi sila binigyan ng dragon ng masyadong maraming oras. Lumipad ito sa gitna ng mga manlalaro, at ang malaki at makapal na katawan nito ay patuloy na humahampas sa mga manlalaro. Ang mga nabangga nito ay karaniwang hindi nakaligtas sa kamatayan. Sa oras na ito, naunawaan ng mga manlalaro ang agwat sa pagitan nila at ng dragon. Sinubukan nilang lahat na tumakas, ngunit halatang hindi sila bibigyan ng dragon ng pagkakataon. Patuloy itong hinahabol sila. Gayunpaman, noong hinahabol ng dragon ang mga manlalarong iyon, hindi nito napansin na na-activate na ng isang magnanakaw ang stealth, umakyat sa mataas na platform, at palihim na lumapit sa Dragon God's Cauldron. Haha, mga hanggal, labanan mo ang dragon, akin na itong Dragon God's Cauldron. Nakita ng magnanakaw na malapit na niyang makuha ang Dragon God's Cauldron at tumawa ng buong pagmamalaki sa kanyang puso. Karaniwang nagsasanay ng stealth ang magnanakaw na ito, at napakaswerte niya na nakakuha ng skill book na nagpalakas sa stealth. Dahil dito, lalo siyang naging invisible noong nasa stealth siya, at mas mahirap siyang ma-detect. Sa makatuwid, ang ibang mga magnanakaw ay hindi makalapit sa lugar na ito, ngunit palihim niyang nilapitan ito. Gayunpaman, halatang maaga pa para maging masaya siya. Tila naramdaman ng dragon na may lumalapit sa Dragon God's Cauldron. Agad itong lumipad pabalik at ibinaon ang buntot sa magnanakaw na nasa stealth. Nakita ng magnanakaw na malapit na siyang mawalan ng buhay. Kung tutuusin, bilang magnanakaw, mas mahina ang depensa niya kaysa sa mga mandirigma na iyon. Hanggat nataman siya ng pag-atake ng dragon, tiyak na mapapatay siya kaagad. Kaya naman, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumigil sa paggamit ng stealth, at sumugod patungo sa Dragon God's Cauldron. Haha, nakuha ko. Matagumpay na nakuha ng magnanakaw ang Dragon God's Cauldron nang malapit na siyang matamaan ng Dragon God's Cauldron. Sa oras na ito, dumating ang pag-atake ng dragon, at ang magnanakaw ay naging isang pagsabog ng puting liwanag at muling nabuhay sa lungsod. Kabanata 854. Mga maldita na tao, kasuklam-suklam, how dare you steal my cauldron of the dragon god? Hindi mapapatawad, panipi. Nang makita ng dragon na ang cauldron ng dragon god ay nawala, ito ay nagalit at umungal. Ang halimaw nitong aura ay lalong nagpa-pressure sa mga tao sa ibaba. Sa oras na ito, wala sa mga manlalaro ang gustong manatili at makipaglaban sa dragon. Hindi nila kayang talunin ang dragon sa una, at ngayong ninakaw na ang cauldron of the dragon god, hindi na nila kailangan pang manatili. Kaya, isa-isa, lahat sila ay gustong umatras. Gayunpaman, paano hinahayaan ng galit na dragon ang mga taong ito na umalis ng mapayapa? Ang cauldron ng Divine Dragon ay ninakaw. Bagamat napatay niya ang magnanakaw, hindi ito bumagsak. Kaya naman, kahit napatay na niya ang magnanakaw, medyo galit pa rin siya. Sa makatuwid, itinuon niya ang kanyang paningin sa mga taong ito sa kanyang harapan. Mamatay kayong lahat. Ibinuko ng dragon ang bibig nito at iniluwa ang isa pang agos ng apoy. Gayunpaman, ang apoy sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa dati. Biglang parang nasusunog ang buong espasyo. Ang apoy ay nasa lahat ng dako. Marami sa mga manlalaro na hindi pa namamatay ang pakiramdam na sila ay nasa isang maapoy na impyerno. Nawalan sila ng HP. Kahit na patuloy silang umiinom ng mga potion, walang paraan para pigilan ang pagkawala ng HP. Sa wakas, isa-isang namatay ang mga manlalaro at bumalik sa lungsod. Walang sinumang manlalaro ang maaaring tumagal hanggang sa katapusan sa gayong kapaligiran. Gusto nilang tumakas pabalik sa maze, ngunit hindi sila pinayagan ng higanteng dragon. Sa huli, ang higanteng dragon ang tanging buhay na nilalang na natitira sa buong kalawakan. Umuungol, mga sinumpaang tao, anong lakas ng loob nilang nakawin ang aking cauldron of the dragon god. Galit na galit ako, kahit napatayin na ang lahat ng manlalaro, hindi nabawasan ni Katie Ting ang galit sa puso ng dragon. Umalangaw-ngaw ang galit na galit nito sa buong bulwagan. Ito ang cauldron ng dragon god. Bakit parang iba ang pakiramdam ko sa dati? Panipi, sa resurrection point ng lungsod na pinakamalapit sa maze,
isang bandidong manlalaro ang bumulong sa kanyang sarili habang nilalaro niya ang isang maliit na kaldero sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, ang ibang mga manlalaro ay hindi makita ang isa't isa sa punto ng muling pagkabuhay, kaya't hindi niya kailangang mag-alala na ang kanyang item ay ninakaw. Gayunpaman, dapat ay napakasaya niya sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng Ancient Divine Artifact ay isang napakasayang bagay. Gayunpaman, sa ngayon, mas palaisipan niya kaysa masaya. Naramdaman niya tuloy na may mali sa Divine Dragon Cauldron sa kanyang kamay, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Pagkalabas ni Huang Feng sa kanyang bodega, pumunta siya sa sewage treatment plant. Ang isang dahilan ay upang suriin ang sitwasyon doon. Kung tutuusin, pumupunta siya doon paminsan-minsan. Ang isa pang dahilan ay upang bigyan si Guo Liang ng mga tiket sa konsyerto. Paano mo nakuha itong tiket? Hiniling sa akin ni Roolan na bilhin ito noon, ngunit hindi ko magawa. Ikaw talaga ang magaling kong kapatid. Salamat, masayang sabi ni Guo Liang nang makita ang tiket na ibinigay ni Huang Feng. Ang mga tiket para sa konsyerto ni Li Bindian ay napakahirap bilhin, online man o ng personal. Gustong pakinggan ni Joe Roolan ang mga kanta ni Li Bindian, kaya hindi kalabisan na sabihing fan niya siya. Kaya naman, nang malaman niyang magdaraos ng konsyerto si Li Bindian sa Jiangzhou, gusto niyang bumili ng mga tiket para mapanood ng live ang konsyerto. Gayunpaman, medyo abala si Guo Liang sa oras na iyon, kaya hindi niya ito binili kaagad. Sa huli, noong gusto niyang bilhin ito mamaya, wala ng mga tiket. Dahil dito, si Guo Liang ay inireklamo ni Joe Roolan sa mahabang panahon. Ngayong talagang binigyan ni Huang Feng si Guo Liang ng 2 tiket, natural na tuwang-tuwa si Guo Liang. Sayang naman at 2 lang ang tiket. Kung meron pa, I could let Meng Han see it. Nang hihinayang sabi ni Guo Liang. Nang marinig ang mga salita ni Guo Liang, bahagyang natigilan si Huang Feng. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang tiket at ibinigay kay Guo Liang. I almost forgot. I also prepared one for her. You can give it to her. Bakit ang dami mong tiket? Hindi ba napakahirap bilhin ang mga tiket ng concert ni Li Bindian? Binago mo ba ang iyong propesyon para maging isang scalper? Sinabi ni Guo Liang, ngunit hindi niya kinuha ang mga tiket. Sa halip, sinabi niya kay Huang Feng, maaari mo itong ibigay sa kanya mismo. Sa tingin ko ay mas magiging masaya siya. Tumango si Huang Feng at hindi tumanggi. Pagkatapos, iniligpit niya ang mga tiket at kinausap si Guo Liang tungkol sa sewage treatment plant. Kung pag-uusapan, kadalasang walang pakialam si Huang Feng tungkol sa sewage treatment plant. Si Guo Liang ang pangunahing namamahala dito, at ang kakayahan at katapatan ni Guo Liang ay nagpasigurado kay Huang Feng. Sa katunayan, talagang maganda ang ginawa ni Guo Liang. Matapos kumilos si Secretary Qiu bilang middleman, hindi niya pinabayaan ang pagkakataong mapanatili ang isang magandang personal na relasyon sa mga malalaking boss ng mga negosyong pag-aari ng estado. Nakatulong din ito sa planta para makakuha ng maraming order. Kaakibat ng bentahe ng kanilang mga kagamitan, ngayon ang kanilang mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay ang unang pagpipilian ng mga negosyong pag-aari ng estado. Siyempre, si Secretary Qiu ang dahilan, ngunit ang kontribusyon ni Guo Liang ay talagang hindi dapat maliitin. Pagkatapos makipag-chat kay Guo Liang tungkol sa planta, ng oras na para umalis sa trabaho, pumunta si Huang Feng kay Guo Mengan at ibinigay sa kanya ang mga tiket sa kanyang kamay. Oo naman, tulad ng sinabi ni Guo Liang, si Guo Mengan ay napakasaya pagkatapos matanggap ang mga tiket mula kay Huang Feng. That's great. I wanted to go to her concert before, pero hindi ko nakuha yung tickets. Thank you. Tuwang-tuwang sabi ni Guo Mengan kay Huang Feng. Napagtanto din ni Huang Feng kung gaano katanyag si Li Bindian. Talagang nagustuhan siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi nakakagulat na siya ay isang A-list star. You're welcome. As long as you like it. May extra ticket lang ako dito, sabi ni Huang Feng. By the way, Kuya Huang, pupunta ka ba para makita ito ngayong gabi? Tanong ni Guo Mengan. Oo, kung ito man ay ang pangako kay Suyamo o ang pangako kay Li Bindian, si Huang Feng ay pupunta ngayong gabi. Tumango si Guo Mengan, at mas lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang isipin niyang may kasintahan na si Huang Feng, bahagyang lumabo ang kanyang ngiti.
Sa panahong ito, si Guo Mengan ay talagang nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan kay Tang Mazo. Ang 2 taong ito, na orihinal na imposibleng magkaroon ng koneksyon, ay nagkaroon ng koneksyon dahil sa hitsura ni Huang Feng, at naging matalik pa silang magkaibigan. Guo Mengan man o Tang Mazo, pareho nilang nararamdaman na may magandang impresyon ang kabilang partido kay Huang Feng. Sa pagbuti ng kanilang relasyon, at dahil kay Huang Feng, unti-unting napag-usapan ng dalawa ang lahat. Inamin pa ni Tang Mazo na gusto niya si Huang Feng. Para naman kay Guo Mengan, dahil sa pagkamahiyain, hindi niya ito inamin, ngunit hindi niya itinanggi ang ilan sa mga biro ni Tang Mazo. Kung tungkol kay Tang Mazo bilang sikretong kasintahan ni Huang Feng, hindi niya masabi kina Xi Mengzhou at Su Yamo, ngunit sinabi niya kay Guo Mengan. Sa makatuwid, si Guo Mengan na ngayon ang tanging taong nakakaalam tungkol sa kanilang relasyon maliban kay Huang Feng at Tang Mazo. Kabanata 855. Noong unang narinig ni Guo Mengan si Tang Mazo na nag-uusap tungkol sa relasyon nila ni Huang Feng, nagulat si Guo Mengan at medyo hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang puso, si Tang Mazo ay isang napakahusay na tao. Ang patas, mayaman, at maganda ay hindi sapat para ilarawan siya. Ang gayong tao ay nakatadhana na habulin ng maraming natitirang mga batang talento. Gayunpaman, ang gayong tao ay handang maging lihim na manliligaw ni Huang Feng. Siyempre, nagulat si Guo Mengan at nahirapan siyang paniwalaan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla, ang naiwan sa puso ni Guo Mengan ay ang paghanga kay Tang Mazo. Hinangaan niya ang kanyang katapangan at tiyaga, at hindi man lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Malinaw na naiintindihan ni Tang Mazo ang kanyang iniisip, kaya pinayuhan niya siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Huang Feng ng higit sa 1 beses. Kahit na nagpa siya si Tang Mazo na maging lihim na manliligaw ni Huang Feng, hindi lamang niya pinigilan si Guo Mengan na magustuhan si Huang Feng, ngunit pinayuhan din niya si Guo Mengan na maging katulad ng kanyang sarili at umamin kay Huang Feng. Gayunpaman, halatang walang lakas ng loob si Guo Mengan. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, hindi na siya umakyat para hanapin si Huang Feng. Brother Huang, ako, tumingin si Guo Mengan kay Huang Feng at nagkaroon ng gana na umamin. Ano? Tumingin si Huang Feng kay Guo Mengan, na tila kinakabahan, naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang gusto nitong sabihin. Hindi, wala. Habang tinatitigan ni Huang Feng, biglang naramdaman ni Guo Mengan na nawala ang kaunting lakas ng loob na naipon niya. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Oh, si Huang Feng ay walang nakitang kakaiba kay Guo Mengan, at walang pakialam. Tapos, sabi niya, kung ganoon mauna na ako. Remember to go tonight. Pupunta talaga ako, sabi ni Guo Mengan. Nang makita ang likuran ni Huang Feng, hinampos ni Guo Mengan ang kanyang mga paa at lihim na sinisi ang sarili sa pagiging masyadong mahiyain. Gayunpaman, naunawaan din ni Guo Mengan na hindi lahat ay may katapangan at tapang ng Tang Mazo. Kung tutuusin, sinong babae ang hindi gustong ma-spoil ng boyfriend niya, at siya lang. Kaya naman, nag-aalangan pa rin si Guo Mengan, na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi siya nagkusa na umamin. Matapos umalis sa planta ng paggamot sa dumi sa Alcantarilla, si Huang Feng ay nakahanap ng isang lugar na makakainan. Tapos, pumunta muna siya sa concert site. Tinawag siya ni Su Yamo noong hapon at hiniling kay Huang Feng na mauna. Sumama siya kina Xi Mengzhou at Tang Mazo. Hindi niya kailangan si Huang Feng para kunin siya. Nang dumating si Huang Feng sa venue ng konsyerto, marami ng tao. Bagamat may ilang oras pa bago magsimula ang konsyerto, kitang-kita na marami ang hindi na makapaghintay na dumating. I told you to buy the tickets, liar, pero hindi ka nakinig. Ngayon, wala ng tiket, reklamo ng isang dalaga. Hindi ba natin nakalimutan? Tsaka hindi mo ba nakalimutan sarili mo? Sabi ng isa pang babae. Ang konsyerto ni Li Binyan ay dapat na sikat na sikat. Kung hindi mo binili ang mga tiket online sa unang lugar, tiyak na hindi mo ito mabibili, sabi ng ikatlong babae. Sige, stop talking. Let's look around and see kung may mga scalper, the last girl said. Ang apat na babae ay nakakuha ng maraming atensyon sa plaza. Bagamat maraming gwapong lalaki at magagandang babae sa plaza, higit sa karaniwan ang anyo at figure ng apat na babae, lalo na ang nasa gitna.
Siya ay may magandang hitsura, gatas puting balat, at isang sexy na figure. Malinaw na alam ng babaeng ito kung paano ipakita ang kanyang mga pakinabang. Nakasuot lang siya ng isang pares ng hot pants, at nakalabas sa labas ang kanyang tuwid at balingkinitang mga binti, na nakakaakit ng maraming atensyon. Ang mga babaeng ito ay hindi malayo kay Huang Feng. Nang marinig ni Huang Feng ang kanilang mga boses, naramdaman niyang medyo pamilyar sila, kaya tumingin siya. Sa huli, bahagya siyang natigilan. Nang tingnan niya ang dalagang nasa gitna ay punong-puno ng komplikado ang mga mata nito. Sa oras na ito, tila nakita ng isa sa mga batang babae si Huang Feng. Bahagya rin siyang natigilan. Malinaw, hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Huang Feng. Pagkatapos, nakangiting sinabi ng batang babae sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, si Huang Feng iyon. Nandyan si Huang Feng. Zayo, yan ang super young master ng pamilya mo. Panipi. Matapos marinig ng batang babae sa gitna ang mga salita ng kanyang kaibigan, tumingin siya at nakita si Huang Feng na nakatayo sa hindi kalayuan. Bahagya siyang natigilan at naging komplikado ang ekspresyon niya. Medyo nagulat siya, pero medyo na-overwhelmed din. Hindi niya alam kung paano haharapin si Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang mga kaibigan ay hindi gaanong nag-isip sa kanya. Matapos makita si Huang Feng, hinayla nila si Zhu Zaiyo at tuwang-tuwang naglakad patungo kay Huang Feng. Medyo nagulat din si Huang Feng. Hindi niya akalain na makakasalubong niya si Zhu Zaiyo at ang mga kasama niya rito. Dapat malaman ng isa na maraming tao sa parisukat na ito. Ang makatagpo sa kanila sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay talagang hindi isang simpleng bagay. Hello, Mr. Huang. Nandito ka rin ba para manood ng concert ni Li Bingyan? Matapos maglakad si Zhu Zaiyo at ang iba pa sa gilid ni Huang Feng, ang maikling buhok na batang babae ay tumingin kay Huang Feng at sinabing nakangiti. Bagamat direkta nilang tatawagan ang pangalan ni Huang Feng ng pribado, hindi sila ng ahas. Nagawin yon ng personal na kaharap si Huang Feng. Sa halip, sila ay napakagalang. Sa kanilang opinyon, si Huang Feng ay dapat na isang napakayaman at maimpluwensyang tao. Ang direktang pagtawag sa kanyang pangalan ay magiging kawalang galang at hindi siya masaya. Siyempre, kung makumpirma ni Huang Feng ang kanyang relasyon kay Zhu Zaiyo, iba ang kanilang nararamdaman. Oo, hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, sinulyapan niya si Zhu Zaiyo, ngunit tila hindi ito tumitingin sa kanya. Nang makita si Zhu Zaiyo, medyo komplikado pa rin ang iniisip ni Huang Feng. Kahit anong mangyari, siya ang una niyang babae. Gayunpaman, hindi siya pamilyar sa kanya at matagal na silang hindi magkakilala. Simula nung naghiwalay sila nung araw na yun, hindi na sila nag-contact sa isa't isa. Ngayong muli silang nagkita, hindi alam ni Huang Feng kung paano siya haharapin. Pumunta din kami para manood ng concert ni Li Bingyan, the short-haired girl said. However, she immediately said with an unhappy face, gayunpaman, hindi kami nakabili ng ticket. Hindi namin nagawang online. Pumunta kami dito para tingnan kung may mga ticket scalper. Tickets. May konti lang ako dito. Ibibigay ko sayo. Nang marinig ni Huang Feng ang kanyang mga salita, siya ay bahagyang natigilan at sinabi. Binigyan siya ni Li Bingyan ng 10 ticket. Ngayon, nagkataon na mayroon siyang 4 na dagdag na ticket. Ah, talaga? Nagulat ang mga babae. Maging si Zhu Zaiyo ay ganoon din. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng dagdag na ticket si Huang Feng. Bukod dito, mayroong 4 na karagdagang ticket. Oo naman. Kinuha ni Huang Feng ang kanyang 4 na ticket at ibinigay sa kanila. Kabanata 856. Kinuha ng mga babae ang 4 na ticket at sinulyapan sila. Oo naman, sila ay mga ticket sa konsyerto ni Li Bingyan ngayong gabi. Nasa front row talaga, gulat na bulalas ng cute na babae. Hindi mura ang presyo ng ganoon kagandang concert ticket. Bukod dito, ang susi ay na kahit na ang isa ay may pera, maaaring hindi nila ito mabili. Ang Huang Feng na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Matapos niyang makuha ang mga tiket ay hindi na niya tiningnan ang partikular na upuan kaya hindi niya talaga alam na nasa front row ito. Gayunpaman, ito ay personal na ipinadala ni Li Bingyan, kaya ang posisyon ay hindi dapat maging masama. Sa sandaling ito, kinurot ni Zhu Zaiyo ang kanyang kasama sa kwarto.
Sinulyapan siya ng kanyang kasama bago nag-react. Nagmamadali niyang sinabi kay Huang Feng, maraming salamat. Bibigyan ka namin ng pera. Oo, bibigyan ka namin ng pera. Ang iba pang mga babae ay naghahanda na ring bayaran si Huang Feng. Nasiyahan na sila sa pagkuha ng mga tiket. Sulit na gumastos ng kaunting pera, hindi banggitin na ito ay mga tiket sa ganoong magandang posisyon. Hindi na kailangan. Sabi ni Huang Feng, maraming tiket. Ibibigay ko sa iyo. Si Huang Feng ay pamilyar sa mga babaeng ito. Hindi niya planong tanggapin ang maliit na pera na ito. Bukod pa rito, ang paggamit ng mga tiket na ibinigay ni Li Bindian para kumita ng pera ay naging dahilan ng pagka-awkward ni Huang Feng. Ito ay hindi maganda. Kailangan mo ng pera para makabili ng mga tiket na ito, sabi ni Zhu Zaiyo. Ito ang unang pagkakataon na nakausap niya si Huang Feng ngayon. Itong mga tiket na ito ay binigay sa akin ng iba. Hindi ako gumastos. Kung hindi kita nakilala ngayon, sayang ito, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Nang makitang determinado si Huang Feng na huwag tanggapin ang pera, sumuko ang mga babae. Naisip nila na normal lang para kay Huang Feng na hindi tanggapin ang kanilang pera dahil napakayaman niya. Gayunpaman, alam din nila kung sino ang kanilang sinasamantala. Pagkatapos ay babalik tayo. At iluluto si Zaiyo sa isang masarap na pagkain bilang pasasalamat kay Mr. Huang Feng, sabi ng dalagang maikli ang buhok. Bakit mo ako pinapakain sa halip na pasalamatan siya? Sabi ni Zhu Zaiyo na may pulang mukha. Are you representing him? Why not we treat Mr. Huang to a meal? I'm afraid he won't have time, sabi ng mahabang buhok na kasama ni Zhu Zaiyo. Wala talaga akong oras ngayon. Kung hindi, pwede kang pumunta sa ngalan ko, pabirong sabi ni Huang Feng. Anong kalokohan ang binubulabog mo? Bakit kita irerepresenta? Wala akong kinalaman sa iyo. Lalong namula ang mukha ni Zhu Zaiyo. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Huang Feng. Ito ay isang tawag mula kay Su Yamo. Siya, si Meng Zhao, at Tang Mazo ay dumating. Hindi niya alam kung nasaan si Huang Feng. Paumanhin, nandito ang kaibigan ko. Mauuna na ako, sabi ni Huang Feng. Mr. Huang, maiwan ko na kayo, nagmamadaling sabi ng mga babae. Pagkaalis ni Huang Feng, sinabi ng babaeng maikli ang buhok kay Zhu Zaiyo. Zaiyo, ngayon lang ako nakarinig ng boses ng babae sa telepono. Hindi ko alam kung ano ang kinalaman nito kay Huang Feng. A girl is a girl. Anong kinalaman nito sa akin? Bakit mo sinasabi sa akin? Sabi ni Zhu Zaiyo, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung sino ang tumawag kay Huang Feng. Paanong hindi ito nauugnay? Hindi mo ba narinig na hiniling ka lang ni Huang Feng na kumatawan sa kanya? Nagbibiro lang siya, tsaka hindi ako pumayag, ani Zhu Zaiyo. Sige, alam mo ang iniisip mo. Wala na tayong magagawa, medyo nalito si Zhu Zaiyo. Sa orihinal, nang magising siya ng umagang iyon, galit na galit pa rin siya kay Huang Feng. Bagamat hindi niya naisip na tumawag ng pulis para arestuhin siya, lumala ang kanyang impresyon kay Huang Feng. Hindi niya gustong makita si Huang Feng sa hinaharap. Gayunpaman, nang maglaon, nalaman niya na ang insidente ay talagang walang kaugnayan kay Huang Feng. Hindi nagsinungaling si Huang Feng. Noong gabing iyon, lasing talaga siya. Bilang karagdagan, ang kanyang kaibigan at ang kaibigan ni Huang Feng ay naglaro ng matchmaker, na humantong sa insidente noong gabing iyon. Kinabukasan, nang magmaneho si Huang Feng para ihatid ang kanyang mga damit, medyo naantig si Zhu Zaiyo nang makita niya si Huang Feng na naglalakad patungo sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Kung tutuusin, isa lang siyang ordinaryong babae. Nasiyahan din siya sa mga nakakainggit na tingin ng iba. Kahit saang aspeto, si Huang Feng ay isang napakahusay na tao at isang perpektong kapareha. Gayunpaman, hindi siya pamilyar kay Huang Feng kung tutuusin. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng, kaya hindi siya nang ahas na ipahayag ng madali ang kanyang iniisip. Nandito ka. Pumunta si Huang Feng sa gilid ng plaza at natagpuan si Su Yamo at ang dalawa pa. Hindi naman mahirap hanapin silang tatlo. Tutal, sila ang pinagtutuunan ng pansin nang tumayo sila rito. Maraming tao sa kanilang paligid ang patuloy na nakatingin sa kanila, kaya madali silang mahanap. Tumugon si Su Yamo at sinabing, nasaan ang mga tiket? Kasama ko sila, sabi ni Huang Feng. Malapit na, pumasok na tayo. Okay,
Nang dumating si Huang Feng at ang dalawa pa sa pasukan, nagsimula na ang ticket check. Si Huang Feng at ang 3 pang tao ay maayos na pumasok sa venue ng konsyerto. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman ni Huang Feng na tila medyo mali ang mga bagay. Dahil, ngayon pa lang, tiningnan niya ang mga tiket sa kanyang kamay at nakita niyang magkakasama nga sila kasama ang mga tiket na binigay kay Zhu Zaiyu at sa 4 pang tao sa dormitoryo. Sa pag-iisip na ang mga tiket na ito ay ibinigay ni Li Bindian, hindi imposibleng bigyan din sila ng mga tiket. Anong mali? Nakita ni Suyamo na tila masama ang loob ni Huang Feng, kaya nagtanong siya. Oh, wala, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, anuman ang mangyari, kailangan nilang pumunta. Nakakalungkot na hindi tayo makakaupo, sabi ni Tang Mazo. Sa katunayan, gusto pa niyang umupo kasama si Huang Feng, ngunit ang mga upuan nila ni Xe Mengjiao ay medyo malayo pa kay Huang Feng at sa iba pa. Bagamat maayos din ang mga upuan, nakaramdam pa rin ng kaunting panghihinayang si Tang Mazo na hindi siya makakasama ni Huang Feng at ng iba pa. Hoy, Frenzy, nandito ka rin. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Guo Liang. Pumasok din siya, at katabi niya sina Zhou Ruolan at Guo Mengan. Pareho rin silang napatingin sa ilang babaeng katabi ni Huang Feng. Frenzy, dapat magkasama tayo diba? Sabay na tayo. Lumapit si Guo Liang sa tabi ni Huang Feng at sinabi. Hindi rin niya maiwasang tumingin kay Suyamo at sa iba pa. Hindi ito maaaring makatulong. Napakahusay ng alindog ng 3 taong ito na magkasama. Bilang karagdagan, magkasama sila ni Huang Feng, kaya natural na mausisa si Guo Liang. Okay, sabi ni Huang Feng. Ngayon naiintindihan niya na ang 10 tiket ay magkakasama. Sa oras na iyon, hindi ba ayos lang kung si Guo Liang ang umupo sa kabilang side? Bagamat hindi alam ni Suyamo ang tungkol sa bagay sa pagitan nila ni Zhu Zaiyu, nakaramdam pa rin si Huang Feng ng kaunting awkward na nakaupo kasama nilang dalawa sa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad, naroon pa rin si Guo Liang. Maghintay. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Tang Mazo. Pagkatapos, pumunta siya sa gilid ni Guo Liang at sinabing, "Hello, pwede ba tayong magpalit ng ticket? Ang ilan sa amin ay nagsama-sama at gustong umupo. Don't worry, maganda rin ang upuan natin." Panipi, Kabanata 857. Bahagyang nagulat si Guo Liang. Nakita na lang niya na kasama ni Huang Feng sina Suyamo, Xe Mengjiao, at Tang Mazo, kaya nahulaan niya na magkakilala sila. Inakala niya na sila ay orihinal na nakaupo ng magkasama, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Well, nagkataon na gusto rin naming magpalit ng upuan. Bago makapagsalita si Guo Liang, nagsalita si Zhou Ruolan para sa kanya. Nalaman ni Zhou Ruolan na ang relasyon ni Huang Feng at ng mga babaeng ito ay tila hindi karaniwan. Ayaw niyang maipit sa pagitan ni Guo Liang at Tang Mazo. Salamat, maraming salamat. Pasasalamat na sabi ni Tang Mazo. Tuwang-tuwa rin si Xe Mengjiao. Bagamat ayaw niyang makasama si Huang Feng, napakasarap ding manood kasama ang kanyang mga kapatid na babae. Ang galing nito, fair na. Masayang sabi din ni Suyamo. Okay, gayunpaman, medyo hindi komportable si Huang Feng sa kanyang puso. Kung iisipin, mapapaligiran siya ni Suyamo, Tang Mazo, Guo Mengan, at Zhu Zaiyu mamaya. Biglang nakaramdam si Huang Feng ng medyo hindi komportable. Nang dumating si Huang Feng at ang iba pa sa kanilang mga upuan, nalaman nilang dumating na si Zhu Zaiyu at ang iba pa. Siyempre, hindi sila kilala ni Suyamo at ng iba pa, si Huang Feng lang ang nakakakilala sa kanila. Nang makita ni Zhu Zaiyu at ng iba pa si Huang Feng at ang iba pa na paparating, tumingin din sila sa kanila ng may pagtataka. Gayunpaman, nang makita nila na ang relasyon ni Huang Feng at Suyamo ay tila napakalapit, nagbago ang kanilang mga mukha. Anong meron? Mukhang may espesyal na relasyon si Huang Feng at ang magandang babaeng iyon, sabi ng maiksi ang buhok. Oo, parang couple lang. Di ba sabi nila na fall out of love na siya? Ano ang problema? Panipi, sino ang nakakaalam? Isa rin ba itong si Huang Feng na ito? Panipi, hindi mabuting tao ang mga mayayaman. Marami sa mga kaklase ni Zhu Zaiyu ang nakadama ng kawalan ng katarungan para sa kanya. Sa kanilang opinyon, sina Huang Feng at Zhu Zaiyu ay mag-asawa, ngunit ngayon ay nakita nila si Huang Feng at isa pang babae na matalik sa isa't isa. Siyempre, hindi sila komportable sa kanilang mga puso.
Don't say that. Wala akong kinalaman sa kanya. Sinabi ni Zhu Zaiyo, at saka, hindi niya sinabi na wala siyang girlfriend. Iyon lang ang hula namin. Zaiyo, nagsasalita ka pa rin para sa kanya. Sa tingin ko, wala siyang pinagkaiba sa mga mayayaman na pumapasok sa school natin para maging mistresses ang mga estudyante, sabi ng isang cute na babae. Anong klaseng tao siya ay walang kinalaman sa akin. Aba, magsisimula na ang concert. Huwag na nating pag-usapan, medyo naiinis na sabi ni Zhu Zaiyo. Si Zhu Zaiyo mismo ay hindi alam kung ano ang iniisip niya kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, si Huang Feng ang taong unang kumuha sa kanya, kaya tiyak na hindi niya ituturing si Huang Feng na parang ordinaryong tao. Hindi niya naisip na makipag-date kay Huang Feng, ngunit ngayong nakita niya ang hitsura ni na Huang Feng at Suyamo, alam niya na maaaring masyado siyang nag-iisip noon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi siya nakontak ni Huang Feng maliban sa pagpapadala sa kanya ng mga damit kinabukasan. Pakiramdam ni Zhu Zaiyo ay masyado siyang nag-iisip. Maaaring nakalimutan na ni Huang Feng ang pangyayaring iyon at siya, kakilala lang siya nito. Tila naramdaman ni Huang Feng ang masalimuot na ekspresyon mula kay Zhu Zaiyo at sa iba pa. Sumulyap siya at nakita si Zhu Zaiyo na nakatitig sa entablado habang ang kanyang mga kasama sa kwarto ay galit na nakatingin sa kanya. Nakaramdam ito ng kaunting awkward kay Huang Feng. Matapos makahanap ng upuan, medyo bumuti ang pakiramdam ni Huang Feng. Ngayon, nasa kaliwa niya si Suyamo. Sa tabi ni Suyamo ay si Tang Mazo, pagkatapos ay si Xi Mengjiao, at panghuli si Guo Miangan. Para naman sa karapatan ni Huang Feng, wala na itong laman. Ito dapat ang upuan ni Bai Xiaoro. Sa tabi ni Bai Xiaoro ay si Zhu Zaiyo, kasunod ang kanyang tatlong kaklase. Nang ibigay ni Huang Feng ang mga tiket, ito ay isang casual na regalo. Hindi niya inaasahan ang ganoong arrangement. Hindi nagtagal, dumating din si Bai Xiaoro. Halatang medyo nakabihis siya ngayon. Kadalasan, hindi naglalagay ng makeup si Bai Xiaoro, o naglalagay lang ng light makeup. Ngunit ngayon, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Pagkarating niya, sumulyap muna siya kay Suyamo, pagkatapos ay pumunta sa gilid ni Huang Feng at umupo. Girlfriend mo ba yung katabi mo? Mahinang tanong ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Oo, sagot ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nakita niyang medyo nalilito si Suyamo tungkol sa relasyon nila ni Bai Xiaoro. Kaya, sinabi niya kay Suyamo, ito ang kaibigan ko, si Suyamo. Hello, bahagyang ngumiti si Suyamo at bumati. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Hello, sinabi rin ni Bai Xiaoro, noong nasa kabisera ako, narinig ko ang tungkol sa pangalan ni Miss Su, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ka. Hindi ko inaasahan na makikilala kita dito ngayon. Si Miss Bai galing din sa capital. Nagdududang tanong ni Suyamo. Uri ng, sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos, tumingin siya kay Tang Mazo at sinabing, Mazo, nandito ka rin. Oo, sabi ni Tang Mazo. Magkakilala silang dalawa. Ilang beses nang nakapunta si Tang Mazo sa tirahan ni Huang Feng. Natural, alam niya na si Bai Xiaoro ay nananatili kay Huang Feng. Kaya, nang marinig niya kung paano ipinakilala ni Huang Feng si Bai Xiaoro, lihim na inilibot ni Tang Mazo ang kanyang mga mata. Mazo, palit tayo ng upuan. Gusto kong makausap si Miss Su, sabi ni Bai Xiaoro. Okay, walang iniisip na sabi ni Tang Mazo. Hindi na siya makapaghintay na maupo sa tabi ni Huang Feng. Walang sinabi si Suyamo. Si Bai Xiaoro ay nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Bukod dito, curious din siya sa taong ito na nakakaalam ng kanyang pagkatao at kaibigan ni Huang Feng. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay hindi tumutol si Xi Mengjiao. Sa halip, nakikipag-chat siya kay Guo Miangan sa tabi niya. Hindi niya alam kung ano ang pinagsamahan nilang dalawa. Matapos umupo si Tang Mazo sa tabi ni Huang Feng, bumulong siya kay Huang Feng, ano sa tingin mo ang damit ko kagabi? Nang marinig ang mga salita ni Tang Mazo, hindi sinasadya ni Huang Feng na sumulyap kay Suyamo. Nang makita niyang nakikipag-chat siya kay Bai Xiaoro at hindi niya napansin ang mga ito, gamaan ang loob niya. Gayunpaman, biglang uminit ang kanyang puso. Nitong ilang gabi, nakikipag-chat si Huang Feng kay Tang Mazo. Madalas na pinadalhan siya ni Tang Mazo ng ilang benepisyo ng boyfriend, na ikinagalit ni Huang Feng. Hindi na siya makapaghintay na ibaba si Tang Mazo sa mismong lugar.
Si Tang Mazo ay gumugol ng ilang pagsisikap sa bagay na ito. Lihim siyang bumili ng maraming sexing underwear nang hindi nalalaman ni Suyamo at Exi Mengjiao. Lahat sila ay handa na isuot para kay Huang Feng sa gabi. Minsan, kapag hindi nasisiyahan si Huang Feng sa pagtingin sa mga larawan, nagvi-video call siya kay Huang Feng. Siyempre, palihim na ginawa ang lahat para hindi malaman ni Exi Mengjiao at Suyamo. Bagamat medyo hindi maginhawa, mayroon din itong ibang uri ng kaguluhan. Kabanata 858, You Little Vixen, sabi ni Huang Feng sa mahinang boses. Si Tang Mazo ay talagang mahusay sa pang-akit ng mga tao. Maaari niyang ganap na ipakita ang kanyang mga pakinabang, na ginagawang hindi napigilan ng mga tao at lubos na nabighani. Saan ka nakakuha ng ganyang damit? Tanong ni Huang Feng. Paano na? Gusto mo ba? Tanong ni Tang Mazo. Oo, bagamat medyo nahihiya siya, talagang gustong makita ito ni Huang Feng, lalo na kapag ito ay isinusuot ng isang tulad ni Tang Mazo na maganda at may magandang figure. Buti naman na gustuhan mo. Binili ko ito para sa iyo, sabi ni Tang Mazo. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay talagang sinusubukan ni Tang Mazo ang lahat para mapasaya siya. Siya ay tila medyo mapagpakumbaba, ngunit hindi niya ito mabigyan ng opisyal na pagkakakilanlan. Palihim lang siya nakakadate, dahil dito, labis na naawa si Huang Feng sa kanya. Payag ako, sabi ni Tang Mazo. Parang casual niyang sinabi, pero determinado siya. Huwag mong isipin na itapon mo ako. Bakit ako? Sabi ni Huang Feng. Si Tang Mazo ay napakabuti sa kanya, at hindi siya humingi ng anuman. Kung itinapon siya ni Huang Feng, sobra na iyon. Mabuti iyan. Hindi mo kailangang makonsensya. Ine-enjoy ko pa rin ang kasalukuyang buhay ko, nakangiting sabi ni Tang Mazo. Talagang nasiyahan siya sa kanyang kasalukuyang buhay. Bagamat sila ni Huang Feng ay maaari lamang mag-date ng palihim, si Huang Feng ang tunay niyang minahal. Ibang-iba siya sa mga perfunctory men na nakapaligid sa kanya noon. Sa makatuwid, kahit na pinalibutan siya ng iba sa nakaraan, napapaligiran na siya ngayon ni Huang Feng. Mas lalo siyang napagod pero mas masaya siya. Ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam mula sa dati. Si Huang Feng ay nakikipag-chat kay Tang Mazo sa mahinang boses. Bagamat si Zhu Zaiyo, na nasa tabi ni Tang Mazo, ay nanatiling nakatutok sa kanyang harapan, palagi niyang pinagmamasdan ang sitwasyon sa pagitan ni Huang Feng at Tang Mazo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil masyadong maingay ang eksena, hindi malakas ang boses ni Huang Feng at Tang Mazo, kaya hindi narinig ni Zhu Zaiyo ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, kahit na ganoon, medyo hindi komportable si Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na wala siyang kinalaman kay Huang Feng, at ang nangyari noong gabing iyon ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya gustong managot si Huang Feng, at walang ipinangako sa kanya si Huang Feng, kaya hindi niya dapat masyadong isipin iyon. Gayunpaman, kahit paulit-ulit niyang paalalahanan ang sarili, medyo hindi pa rin siya komportable sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkairita. Hindi niya napansin na magsisimula na pala ang concert. Ang mga ilaw sa paligid ay patuloy na pinapatay, at ang buong venue ay lumilitaw na medyo madilim. Maliban sa mga glow stick na nagsimula ng gumana, walang ibang mga pasilidad sa pag-iilaw. Magsisimula na ang concert. Sa oras na ito, ilang tao sa panig ni Huang Feng ang tumigil din sa pagsasalita at tumingin sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw sa paligid ng entablado ay kumikinang sa gitna ng entablado. Oo nga pala, biglang bumukas ang lupa ng entablado, at dahan-dahang lumabas ang elevator. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw si Li Bindian sa paningin ng lahat. Kinanta ni Li Bindian ang kanyang kanta habang paakyat siya sa elevator, at ang mga tagahanga sa eksena ay nabaliw na. Desperado silang iwinagayway ang mga light sign, glow stick, at iba pang bagay sa kanilang mga kamay, sumisigaw ng malakas. Maging si Huang Feng at ang iba pa ay naapektuhan ng mga nakapaligid na tao, at mataas din ang kanilang espiritu. Iba talaga ang panunood ng konsyerto sa harap ng TV, at madaling maimpluwensyahan ng kapaligiran. Matapos huminto ang elevator, dahan-dahang lumabas si Li Binyan. Habang naglalakad ay kumakanta siya at sabay kumaway sa mga nakapaligid na audience.
Hanggat siya ay tumingin sa isang direksyon, ang madla sa direksyon na iyon ay hindi may iwasang sumigaw ng mas malakas upang makipag-ugnayan kay Li Bindian. Nang tumingin si Li Bindian sa direksyon ni Huang Feng at ng iba pa, tila naramdaman ni Huang Feng na medyo iba ang ngiti ni Li Bindian. Bukod dito, ang kanyang mga mata ay tila nanatili sa kanilang direksyon ng ilang sandali. Ang tiket ni Huang Feng ay ibinigay ni Li Bindian, kaya natural na alam niya kung saan nakaupo si Huang Feng sa oras na ito. Bukod dito, ang lugar na iyon ay hindi malayo sa entablado, kaya madali niyang mahanap kung nasaan si Huang Feng. Bakit pakiramdam ko ang mga mata ni Bindian ay nanatili sa iyo ng mahabang panahon? Si Tang Mazo, na nasa tabi ni Huang Feng, ay biglang nagsabi kay Huang Feng. Siya ba? Bakit hindi ko naramdaman? Nagkakamali ka ba? Ang daming tao dito, paano mo nalaman na nakatingin siya sa akin? Sabi ni Huang Feng. Naramdaman ko rin, sabi ni Tang Mazo. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na mayroon talagang namamagitan sa iyo at sa kanya, wala akong pakialam. Ang taong dapat mag-alala ay si Sister Yamo. Alam ni Tang Mazo na nagkaroon ng iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian noon, ngunit sa oras na iyon, siya o si Suyamo ay hindi naniniwala na ang iskandalo ay totoo. Ngunit ngayon, unti-unting nalaman ni Tang Mazo na si Huang Feng ay pambihira. Siya ay nahulog sa kanya, kaya hindi imposible na si Li Bindian ay umibig kay Huang Feng. Sa makatuwid, sa oras na ito, nagsimulang maghinala si Tang Mazo na ang usapin sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian ay maaaring hindi kasing simple ng isang iskandalo. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, kahit na ang bagay na ito ay totoo, wala siyang pakialam, at wala siyang pakialam. Hindi mailantad ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Wala talagang namamagitan sa akin at sa kanya. Muling paliwanag ni Huang Feng, ngunit hindi pa rin niya namamalaya na tumingin kay Suyamo sa tabi niya at nalaman niyang nakatutok siya sa pagkanta ni Li Bindian sa oras na ito, at walang kakaiba. Talagang nakadama ng ginhawa si Huang Feng, at pagkatapos ay napagtanto na wala sa pagitan nila ni Li Bindian. Bakit parang magnanakaw siya? Nagpatuloy ang concert. Hindi. Nagtagal, natapos ni Li Bindian ang pagkanta ng isang kanta. Tahimik siyang nakatayo doon, tumingin sa audience, dahan-dahang itinaas ang mikropono at sinabing, "Welcome to my concert tonight." May sumabog na hiyawan. Bindian, 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 panipi. Naapektuhan din si Li Bindian sa kapaligiran ng eksena, at mas lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang yumuko siya, at pagkatapos ay sinabing, "Salamat, sa lahat, sa inyong suporta. Maaaring alam ninyo na ang aking konsyerto sa pagkakataong ito ay walang hinto sa Jiangzhou. Idinagdag ang hinto na ito sa huling minuto. Maaaring na-curious kayo at nagtataka kung bakit ganito." Nang makitang tahimik ang mga nakapaligid na madla, na parang naghihintay ng kanyang sagot, tumingin muli si Li Bindian kay Huang Feng, pagkatapos ay tumangala at sinabing, "Dahil ang Jiangzhou ay isang napakamakabuluhang lugar para sa akin. Ang ilang mga bagay na nangyari dito ay nagpabago sa aking buhay, nagpabago sa aking buhay. Kasabay nito, mayroon ding mga tao na napakahalaga sa akin dito." Kabanata 859. Isang napakahalagang tao. Ngumiti si Tang Mazo kay Huang Feng. Sinabi ni Huang Feng, "Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Hindi niya ako pinag-uusapan." I don't think so. Ilang beses pa lang nakapunta si Bindian sa Jiangzhou, at wala dito ang bahay niya. Wala siyang masyadong kakilala dito. Hindi kaya ang importanteng tao na sinasabi niya ay kami ni Sister Yamo? Hindi naman, sabi ni Huang Feng na may kaunting pag-aalinlangan. Kaya't napagpasyahan kong baguhin ang aking schedule at idagdag ang paghinto na ito sa aking konsyerto. Sa hinaharap, tuwing magdaraos ako ng konsyerto, Jiangzhou ang aking unang pipiliin, patuloy ni Li Bindian sa entablado. Ang mga salita ni Li Bindian ay nagdulot ng maraming talakayan sa madla. Hulaan ng lahat kung sino ang mahalagang tao na sinasabi niya. Ipapahayag ba niya na may relasyon siya? Inisip ng lahat ang huling beses na dumating si Li Bindian sa Jiangzhou, nagkaroon ng iskandalo sa isang napakayaman na tagapagmana ng pangalawang henerasyon. Iyon ang unang pagkakataon na nasangkot si Li Bindian sa isang iskandalo sa nakalipas na ilang taon mula nang siya ay debut. Dati, medyo nagdududa pa ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Li Bindian ngayon,
Tila naniniwala sila na ang taong sangkot sa iskandalo kay Lee Bindian ay maaaring ang mahalagang tao na pinag-uusapan ni Lee Bindian. Walang skandal sa kanilang dalawa. Ito ay isang tunay na bagay. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Lee Bindian na magpatuloy sa paksang ito. Pagkatapos niyang magsalita, huminto siya at sinabing, "Sige, ang susunod na kanta, Love a Sick Person, ay para sa lahat." Nagsimula muli ang musika, at pansamantalang hindi pinansin ng mga manunood ang mga salita ni Lee Bindian at muling nagpalakpakan. Hindi alintana kung sino ang mahalagang tao, hanggat madalas nilang makita si Lee Bindian, marinig ang kanyang mga kanta, at mapanood ang kanyang mga pelikula, ito ang pinakamaganda. Si Lee Bindian ay kumanta ng sunod-sunod na kanta, at ang kapaligiran sa venue ay patuloy na tumataas. Ang mga tao sa paligid ay tila nahulog sa isang karnabal. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Huang Feng ang dagdag na kamay sa kanyang binti. Ang kamay na ito ay nagmumula sa kanyang kanan. Tiningnan ni Huang Feng si Tang Mazo na may bahagyang pagkalito, ngunit binigyan siya ni Tang Mazo ng isang kaakit-akit na ngiti at sinabing, "Narinig ko mula kay Sister Yamo na may ginawa kang kapana-panabik sa sinihan noong nakaraan. Gusto mo bang maranasan ito dito?" Panipi. Gaya ng sinabi niya, dahan-daang umakyat ang kamay ni Tang Mazo sa paa ni Huang Feng. Biglang naramdaman ni Huang Feng na ang kanyang mga labi ay medyo tuyo at pumutok. Lalong lumalakas ang kanyang galit at unti-unting nagbabago ang isang parte ng kanyang katawan. Tiyak na naunawaan ni Huang Feng ang kahulugan ng mga salita ni Tang Mazo. Kasabay ng kanyang kasalukuyang mga aksyon, naunawaan na ni Huang Feng kung ano ang gustong gawin ni Tang Mazo. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na magiging matapang si Tang Mazo na gawin ang ganoong bagay sa ganoong okasyon, lalo na nang nakaupo sa tabi niya si Suyamo. Naramdaman ni Huang Feng na pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Gustong-gusto niyang pigilan ang nakakabaliw na pagkilos ni Tang Mazo, ngunit dahil sa pananabik ay hindi siya makapagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Tanging si Tang Mazo lamang ang nang-ahas na gumawa ng ganoong bagay. Siguradong hindi mangangahas si Suyamo na gawin ang ganoong bagay. Sa huling pagkakataon sa sinihan, ginawa ito ni Suyamo dahil siya ay kalahating natukso at kalahating napipilitan. Napakahiya niya pagkatapos noon. Gayunpaman, malinaw na mas bukas si Tang Mazo pagdating sa mga usapin sa pagitan ng mga lalaki at babae. Makikita sa kanilang dalawa na nag-uusap gabi-gabi na si Tang Mazo ay nagsusuot ng mga damit na hindi kailanman isusuot ni Suyamo. Bukod dito, hindi siya maramo sa pagpapakitang gilas sa harap ni Huang Feng at pasayahin si Huang Feng. Ito ay nagpasaya kay Huang Feng. "Baliw ka, andito pa si Yamo." Pinigilan ni Huang Feng ang pananabik sa kanyang puso at marahang pinaalalahanan si Tang Mazo. Sa oras na ito, sumulyap din siya kay Suyamo. Mukhang hindi napansin ni Suyamo ang sitwasyon sa tabi ni Huang Feng. Sa halip, seryoso niyang pinapanood ang pagganap ni Lee Bindian sa entablado. Pinasaya pa niya si Lee Bindian tulad ng mga tagahanga sa paligid niya. "Okay lang, hindi ko hahayaang malaman ni Sister Yamo. Mas exciting to, di ba?" Nabuksan na ng kamay ni Lee Bindian ang zipper ng pantalon ni Huang Feng at hinawakan ang susing bahagi ni Huang Feng. Sumipsip si Huang Feng ng malamig na hangin. Hindi niya sinabi ang gusto niyang sabihin. Mabilis siyang tumingin sa paligid na kinakabahan. Nang makita niyang walang pumapansin ay nakahinga siya ng maluwag. Tumingin siya kay Tang Mazo, na tumatawa, at tinitigan siya ng masama. Napakadilim ng mga ilaw sa paligid. Kung hindi titingnang mabuti, hindi nila mapapansin na unti-unting bumibilis ang kamay ni Tang Mazo. Kinailangan ni Huang Feng na laming-galinga habang nag-e-enjoy sa sitwasyon ng sabay. Sobrang nakakapagod, pero talagang sobrang exciting. Hindi napansin ni Huang Feng na si Zhu Zaiyo, na kanina pa nakatitig sa stage, ay pinagmamasdan si Huang Feng mula sa gilid ng kanyang mata. Noong una, wala siyang napapansing kakaiba, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang magduda. Pagkatapos, napansin niya ang paggalaw ng kamay ni Tang Mazo. Biglang namula ang mukha ni Zhu Zaiyo. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Huang Feng at Tang Mazo ang ganitong bagay sa ganoong okasyon. Palihim niyang pinagalitan ang mga ito sa kanyang puso. Walang hiya. Gayunpaman, agad siyang nag-react. Hindi dapat magkarelasyon sina Tang Mazo at Huang Feng. Si Huang Feng at Suyamo dapat.
Si Huang Feng ay talagang napakatapang na gawin ang ganitong uri ng bagay sa ibang babae sa harap ng kanyang kasintahan. Isa pa, hindi siya kontento sa pagkakaroon ng girlfriend at talagang nanliligaw sa ibang babae. Napakawalanjiya, muling sabi ni Zhu Zaiyo sa kanyang puso na may pulang mukha. Sa huli, nanag pa rin ang katwiran kaysa pagnanasa. Pinigilan pa rin ni Huang Feng ang mga aksyon ni Tang Mazo. Tutal, nasa tabi lang nila si Suyamo. Masyado silang malapit at maaaring malaman anumang oras. Sa ilalim ng ganoong mga sitwasyon, kung malaman ni Suyamo ang tungkol sa kanyang relasyon kay Tang Mazo, maiisip ni Huang Feng kung anong uri ng reaksyon ang mayroon si Suyamo. Kasabay nito, natakot din si Huang Feng na kapag bumitaw siya sa huli, basa ang kanyang pantalon. Hindi kaya sobrang nakakahiya kapag lumabas siya. Si Tang Mazo ay medyo natuwa at medyo nabigo. Muli siyang umupo ng tuwid, at pagkatapos ay bamulong kay Huang Feng, hindi mo gustong gawin ko ito. Huwag mong asahan na tutulungan kita sa hinaharap. Huwag, hanggat wala dito, hindi sa ganitong oras ngayon, tinatanggap ko pa rin ang ugali mo ngayon sa anumang oras, mabilis na sabi ni Huang Feng. Depende yan sa mood ko, sabi ni Tang Mazo na may mapagmataas na mukha. Sa oras na ito, si Suyamo, na nasa kaliwa ni Huang Feng, ay biglang nagsabi kay Huang Feng, Huang Feng, sino sa palagay mo ang mahalagang tao, na binanggit ni Miss Li ngayon? Ang mga salita ni Suyamo ay natakot kay Huang Feng, at lihim siyang nagalak sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ngayon lang huminto si Tang Mazo. Kung hindi, malalaman ni Suyamo. Tiyak na, hindi basta-basta mapaglalaroan ng ganitong klaseng pag-iibigan, lalo na sa harap ng opisyal na kasintahan. Maaari itong humantong sa kamatayan. Kabanata 860. Bakit mo natanong? Nagkunwaring kalmado si Huang Feng at nagtanong. Sa kabilang banda, tinakpan ni Tang Mazo ang kanyang bibig at ngumisi. Bagamat medyo natakot siya sa kanyang puso, gusto niyang matawa nang makita ang kinakabahang hitsura ni Huang Feng. Gayunpaman, nalaman niyang tila nakatingin sa kanya ang audience sa kabilang panig. Lumingon si Tang Mazo para tingnan si Zhu Zaiyo na nalilito at nalaman na hindi niya ito kilala. Akala niya nagkakamali siya. Siyempre, hindi niya alam na kilala ni Zhu Zaiyo si Huang Feng. Gayunpaman, tila nakatingin sa kanya si Zhu Zaiyo. Tumango si Tang Mazo at ngumiti sa kanya. Gayunpaman, ngumuso si Zhu Zaiyo at huminto sa pagtingin sa kanya. Sa opinyon ni Zhu Zaiyo, si Tang Mazo ay malinaw na hindi isang mabuting tao. Nanligaw siya ng boyfriend ng iba. Gayunpaman, bahagyang natigilan si Zhu Zaiyo. Ano bang problema ko? Bakit ba ako may mga ganitong iniisip? Noong ako ay nasa paaralan, marami na akong nakitang mga halimbawang tulad nito. Araw-araw pagkatapos ng klase, may mga hilera ng mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng gate ng paaralan. Hindi ba niya nakita ang mga ito? Ang kanilang bagay ay mas kasuklam-suklam kaysa kay Huang Feng. Hindi ako nagseryoso noon. Minsan, sinasadya ko pang kulitin at biro ang mga lalaking umahan para suntukin ako. Alam kong may asawa na rin ang mga iyon, pero inaasar ko pa rin sila ng ganito. Kahit wala naman talagang nangyari, sobra pa rin. Hindi ba? Dahil ba ang kabilang partido ay si Huang Feng? Bahagyang nag-isip si Zhu Zaiyo sa kanyang puso. Pagkatapos, pinilit niyang ihinto ang pag-iisip tungkol sa isyong ito at patuloy na tumingin sa entablado. Ang walang pakialam na tugon ni Zhu Zaiyo ay nagparamdam kay Tang Mazo na tinanggihan. Bahagya siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano niya ginawang hindi masaya si Zhu Zaiyo, ngunit wala siyang pakialam. Anyway, hindi niya kilala. Wala lang. Medyo na-curious lang ako. Anyway, we all know Miss Li. Na-curious ako sa important person na binanggit niya. Kilala mo ba kung sino ang taong iyon? Tumingin si Suyamo kay Huang Feng at sinabi. Hindi ko alam. Hindi alam ni Huang Feng kung bakit biglang magtatanong ng ganoong tanong si Suyamo pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi kaya may hindi rin siya naintindihan. Sa pag-iisip ng iskandalo sa pagitan niya at ni Li Bingyan, lalo pang naghinala si Huang Feng. Kaya naman, mabilis na sinabi ni Huang Feng, Yamo, pinaghihinalaan mo ba ako? Ang nangyari noong nakaraan ay talagang hindi pagkakaunawaan. Alam mo iyon. Bagamat mayroon na ngayong ibang babae si Huang Feng bilang karagdagan kay Suyamo, maliwanag na wala si Li Bingyan sa listahang ito.
Si Huang Feng ay natural na hindi gustong sisihin dahil dito. Wala naman akong sinabi, bakit ka ba kinakabahan? Nagi-guilty ka ba? Ngumiti si Suyamo at tumingin kay Huang Feng. Paano kaya iyon? Bakit ako majay guilty? Sabi ni Huang Feng. Siya nga ay medyo nagkasala, hindi dahil kay Li Binyan, kundi dahil sa ibang tao. Yamo, men are not good things. Lahat sila mahilig kumain sa bowl at tumingin sa kaldero. Kailangan mo siyang bantayan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Bai Xiaoro, na nakaupo sa kabilang panig ng Suyamo. Pagkatapos noon, buong pagmamalaki niyang ngumiti kay Huang Feng sa isang sulok na hindi nakikita ni Suyamo. Gustong magpaliwanag ni Huang Feng, ngunit ang mga salitang ito ay sinabi ni Bai Xiaoro. Si Huang Feng ay talagang walang paraan para ipaliwanag. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng relasyon kay Bai Xiaoro. Bukod dito, mabilis na bumuti ang kanilang relasyon kamakailan. Nangako rin siya kay Bai Xiaoro na siya at si Suyamo ay may parehong posisyon sa kanyang puso. Sa makatuwid, kung magmadali siyang magpaliwanag ngayon, maaaring hindi maligaya si Bai Xiaoro. Sa kabutihang palad, si Suyamo ay tila hindi naniniwala sa mga salita ni Bai Xiaoro. Ngumiti siya at sinabing, walang lakas ng loob si Huang Feng. Naniniwala ako sa kanya. Tama ba ako? Huang Feng. Panipi. Oo, kailangang sumagot ni Huang Feng. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, si Li Binyan sa entablado ay natapos na kumanta ng isang kanta. Nagpalakpakan ng lahat, at naakit din ang atensyon ni Huang Feng. Gayunpaman, nakita ni Huang Feng si Bai Xiaoro na palihim na nakangiti sa kanya. Kinailangan siyang lihim na titigan ni Huang Feng na sinasabi sa kanya na huwag gumawa ng gulo. Pagkatapos noon, talagang nakinig ng mabuti ang grupo ni Huang Feng sa pagkanta ni Li Binyan sa entablado tulad ng mga tao sa kanilang paligid. Natagpuan ni Huang Feng na ang pagkanta ni Li Binyan ay talagang napakahusay, at ang kanyang boses ay napakahusay. Kung ikukumpara sa superstar na si Qing Zuan na narinig niya sa record, hindi ito masama. Nadama ni Huang Feng na ang dahilan kung bakit hindi naabot ni Li Binyan ang taas ng Qing Zuan ay dahil sa kanyang mga kwalifikasyon. Kung tutuusin, masyadong maikli ang kanyang debut time, at nandoon din ang problema ng kanyang mga gawa. Kahit na si Li Binyan ay kumanta din ng maraming kanta at umarte sa maraming pelikula, walang mga kanta na talagang sikat. Hindi lang ito ang problema niya. Ngayon, ang buong industriya ng musika ng Huaxia ay tila may ganitong problema. Maraming mga mang-aawit ang naging tanyag dahil sa isang kanta, at pagkatapos ay nabuhay sila sa kanilang mga nakaraang tagumpay, at walang mas mahusay na mga kanta. Kung tungkol sa mga pelikula, ngayon ay ang panahon ng trapiko. Basta sikat na bida, okay pa rin ang takilya ng pelikula. Bagamat napakahusay din ni Li Binyan, maraming tao ang nag-uuri sa kanya bilang isang sikat na bituin pagkatapos makita ang kanyang hitsura. Dahil dito, maraming tao ang magkaroon ng kahinahinalang saloobin sa kanya, at pinagigpitan din ang kanyang karagdagang pag-unlad. Masasabing kung si Li Binyan ay hindi magkaroon ng isang kinatawan na trabaho, napakahirap para sa kanya na pumunta pa. Gayunpaman, ang maging isang A-list star sa kanyang edad ay napakahirap din. Walang masyadong tao ang maaaring maging superstar sa buong Huaxia. Tiyak na mabibilang sila gamit ang dalawang kamay, kaya napakahirap gawin ang hakbang na ito. Kapag na-establish na ang entertainment company ko, I'll poach Binyan. At that time, I'll tailor a few movies and songs for her. Hindi naman imposibleng maging superstar siya, naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Bagamat gusto niyang tulungan si Li Binyan, malinaw na gusto niyang magdala ng ilang mga benepisyo sa kanyang sarili sa parehong oras. Ayaw niyang hayaang samantalahin siya ng iba. Kaya naman, binalak niyang tulungan si Li Binyan pagkatapos maitatag ang kanyang entertainment company. Para sa mga tagahanga sa eksena, mabilis na lumipad ang oras ng konsyerto. Halos 3 oras ang lumipas ng napakabilis. Matatapos na ang konsyerto ni Li Binyan sa oras ng huling kanta. Dahil dito, medyo nag-aatubili silang makipaghiwalay sa kanya. Time has come to an end. Next is the last song. I want to pick one person from the live audience to sing with me. What do you think? Hindi kaagad nagsimulang kumanta si Li Binyan. Sa halip, bigla siyang nagbigay ng ganoong mungkahi.
Natigilan saglit ang live na audience, pagkatapos ay mas malakas na hiyawan. Oo naman, piliin mo ako, Binghyan, pick me. Kaya kung kantahin lahat ng kanta mo. Nabaliw ang audience. Bilang mga tagahanga ni Lee Binghyan, halatang gusto nila ang pagkakataong ito na kumanta kasama ang kanilang idolo, kaya desperadong itinaas nila ang kanilang mga kamay, umaasang pipiliin sila ni Lee Binghyan. Hindi alam ni Huang Feng kung bakit, ngunit pagkatapos sabihin ni Lee Binghyan ang pangungusap na iyon, bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam.